Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Isa naman pong mahalagang topic ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kamakailan lamang po pumanaw ang isang kilalang malaking leader ng isang malaking relihiyon dito sa ating bansa. At ito po ay ang sa katauhan po ni Brad Ely Soriano. Ay sa aminin man po natin at hindi, marami pong tao ang nabago, nagkaroon ng panibagong pamumuhay dahil po sa kanyang pangaral sa Biblia. At hindi lamang po yan ay dito sa Pilipinas, bagkus maging sa ibang bansa. Katunayan nga po, marami po ako naging kilala, kamag-anak na dati naman ay may mga bisyo na sa atin pong pagkaalam ay nagbago. Iniwan yung mga kanilang bisyo upang sundan ang mga pangaral ng nabanggit na Brad Ely. So, una po sa kanyang pamilya, mga sa kasapi po ng dating daan, pinaabot po natin ang taos-pusong pakikiramay. Hindi po maaring hindi ito mapag-usapan sapagkat kilala po sa ating bansa at maging sa ibang bansa ang kanyang pangalan bilang isa sa mga dakilang mangangaral sa salita ng Diyos. So, pakikiramay po sa kanyang mga tagasunod at inaasahan po natin yan na bagamat wala na sa mundong ito ang kanyang katawang lupa, pero ang kanyang pong iniwan na mga pangaral ay mananatiling buhay sa pamamagitan po ng kanyang mga tagasunod na inaasahan natin magpapatuloy sa kung ano man ang kanyang iniwanang gawain sa ngalan po ng Panginoon. Sa pagkakataon po ito, magpapahayag na rin po tayo ng mga saloobin natin tungkol po sa mga ipinangaral ni Brad Ely. Well, sa totoo lamang po, marami din yung mga kaibigan na nag-alok sa atin na sumapi o sumama sa kanilang grupo bilang isang pagpapahayag ng tunay na malasakit sa isang kaibigan na siguro sa kanilang tingin ay medyo naliligaw pa ng landas. Ngunit hindi po tayo sumama sapagkat iba po yung ating pananaw tungkol dito sa mga bagay na ito. Una po, ano yung paninindigan? Ano ang ating paninindigan tungkol po sa isyu na may kinalaman sa Biblia? Ang paniniwala po natin, hindi naman po tama na pagdebatihan, pag-awayan ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Sapagkat kung ang Biblia
na sinasabi nga nating salita ng Diyos, pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos. At kung ang Diyos ay pag-ibig, sa makatwid po ang Biblia, ito po ang salita ng pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit sa ating kapwa. Katulad po naman ng pagmamahal natin sa Diyos. Sa makatwid po, hindi po dapat ito ang maging simula o basihan ng hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakaunawaan ng sambayan ng Pilipino dahil lamang po sa isang relihiyon. Ibig po natin sabihin, we do not believe that our beliefs in God, as manifested by whatever religion, should cause division of the Filipino society. Instead, it should be the focal point, the foundation of love, unity, and cooperation among the Filipino people, irrespective of whatever religion they belong. Sapagkat hindi po natin pinag-uusapan kung Iglesia ni Cristo man ito o Iglesia na kinaaniban ng grupo ni Brad Ely, o Katoliko man yan, o Jehovah man yan, o Mormons man yan. It does not matter. Ang ibig lang po natin ditong ipahayag that kung ano man po relihiyon tayo, kaanib, igalang na lang po natin ang kanya-kanyang relihiyon. At kung magpapahayag man tayo, sapagkat yan naman ay bahagi ng ating kalayaan tungkol sa relihiyon na kinaaniban mo, sa mga doktrina ng relihiyon na kinaaniban, di pahayag po natin ang walang pag-atake sa ibang relihiyon. Ang mahalaga kung ano yung mga doktrina ng isang relihiyon at nais niyang ipahayag ito sa sambayanan, nag-iimbita siya na sumali sa kanilang relihiyon. Pwede pong malaya po mo isagawa yan, na hindi naman kailangan na siraan natin ang ibang relihiyon nang sa ganoon, at kaya po nagkakaroon ng hidwaan dahil dito sa mga siraan, sapagkat bagamat ang Biblia ay salita ng Diyos, nagkakaroon po ng iba't ibang interpretasyon sa salita ng Diyos. Kaya nga po iba-iba ang relihiyon, sapagkat meron silang iba't ibang pagkaunawa sa salita ng Diyos. And that is but natural. Bakit po? Because man is created unique. So, yung uniqueness na yan ang nagbibigay ng pagkakaiba-iba ng pananaw tungkol sa Biblia, pagkaunawa tungkol sa Biblia ng mga founders ng mga relihiyon na ito. At nagkaroon sila ng kanilang mga tagasunod na naniniwala sa kanilang mga sinasabi tungkol sa kung ano ang pagkaunawa nila sa mga salita ng Diyos. Kaya po nagkakaroon ng iba't ibang sekta. Pero hindi po ito dahilan upang ang lipunang Pilipino ay magkakawatak-watak ng dahil lamang sa isang relihiyon.
Hindi po. Sapagkat kailanman hindi maaari na ang Biblia ay maging dahilan ng pag-aaway, pagkakawatak-watak ng isang lipunan. Sapagkat kung ito ay salita ng Diyos at ang Diyos ay pag-ibig sa makatwid, anumang relihiyon na kinaaniban ninuman ay magtuturo po dapat ng pag-ibig sa ating kapwa bilang pundasyon ng ating paniniwala sa Diyos, anuman ang pangalan ng relihiyon na ating kinaaaniban. Iyan po ang malaga. We cannot be wrong in saying that the Bible should be the manifestation of love of God. That being so, it should be the basis of understanding, love, concern, and cooperation among the people. So, ito po yung ating paniniwala. Kaya nga po, hanggat maaari, iniiwasan po natin yung magtalakay tungkol dito sa Biblia. Sapagkat alam po natin na sa mga Pilipino, the Filipino people being intensely religious, it is very sensitive to deal with any religious doctrine, lest you would be antagonistic to any other religion or any other religions. Kasi baka pag sinabi natin na ito, base sa ganitong relihiyon, ito ang sinasabi, at ipilit po natin yan sa ibang relihiyon na iba naman ang kanilang paniniwala, kaya nga nasa ibang relihiyon sila. Sapagkat definitely iba yung kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos kaysa pagkaunawa ng isang relihiyon din. But definitely, isa po ang purpose ng Diyos. Ano yon? Na lahat ng tao, irrespective of the religions to which they are being affiliated, should be loving one another, should be helping one another, should be concerned or should have concern with one another. Yan po ang katotohanan. That cannot be denied. Kaya sasamantalahin po natin ang panawagan sa ating mga kababayan na sana po yung atakihan laban sa alinmang relihiyon medyo magkaroon po tayo ng restraint, meaning yung parang pigilan natin nang sa ganun maiwasan po yung pagkakawatak-watak ng sambayanan. Actually po, hindi lamang naman po yan sa relihiyon. Ganon din naman po sa paniniwala ng bawat Pilipino sa politika. Kaya lamang po dito sa politika, hindi po maiwasan yung minsan may atakihin ka. Sapagkat katulad halimbawa po sa ngayon, tayo ay lumalabas na inaatake po natin yung mga nakikita natin yung mga critical halimbawa po sa kasalukuyang administration kay Pangulong Duterte. Sapagkat itong mga kritiko, sinisiraan nila ang ating Pangulo. So minsan po o kadalasan marahil napipilitan tayo magpahayag ng ating damdamin laban sa kanila
sapagkat una, we do not want these people misleading other Filipino people in terms of maligning the president, sapagkat malaki pong bagay kung ang sambayan ng Pilipino, dahil nami-mislead sila nitong mga opposition. Kaya kung hindi po magsasalita ang mga pro-administration, mami-mislead po yung majority, the silent majority, into believing that this is the worst government or administration and perhaps worth overthrowing. So ito po ang dahilan kung bakit natin po kinukontra. Halimbawa po, yung mga ginagawa ng mga CPP, NPA, NDF na kailan lamang ay dineklara bilang isang teroristang grupo. Kung hindi po natin ito ipahayag sa sambayanan, so patuloy po ang kanilang pangangaral, pagre-recruit para sumapi sa makakaliwang grupo sa NPA, sa CPP, NPA, NDF, at para maging mapalakas ang kanilang persa at sa tamang panahon, pabagsakin ang gobyerno. Hindi po tama. So kailangan ito po salungatin sa pamamagitan din ng pagpapahayag sa sambayanan na hindi tama yung kanilang ginagawa. At lahat po ng mga politiko, mga opisyalis ng bayan na sumusuporta dito, atin din pong inaatake. Iba po ito sa reliyon. Binabanggit ko po ito kasi baka sabihin po, napaka-inconsistent ang sinasabi. Pagdating sa reliyon, huwag mag-atakihan. Pagdating sa politika, mismo, umaatake tayo. Marami tayong mga pinapansin dyan, na lalo na mga kritiko ng ating Pangulo at tumalabas na sinasabi natin sa kanila na sila ay ganito. Mandaraya na sila ay ganito mga gago, mga loko-loko. Pero bakit sa Bible, sa mga relihiyon, sinasabi natin na huwag mag-atakihan? Sapagkat po, ang Biblia na siyang basihan ng lahat ng relihiyon ay salita ng Diyos. At ang pundasyon nito, pag-ibig. Pag-ibig po. At kung pag-ibig yan, walang puwang yung mga pangaral which advocate for hatred against against any religion under the guise of hindi, kasi kami lang ang maliligtas, paniwala namin, maliligtas, kaya kaya mahal ka namin, kaya pinipilit namin itong sabihin at para ipaunawa sa iyo. Kaya kung hindi ka sumali sa amin, hindi ka maliligtas. So ang ibig po sabihin niya, talagang meron kong absolute judgment against another person with different way of expressing their beliefs in God. Pero iba po sa politika. Kasi dito sa politika natin, okay po yung nagpahayag ka kung walang mga under the belt pronouncement against the president, for instance, by some other groups. Yun, pwede kang hindi umatake, pwede magpahayag ka rin lang ng tama under within the framework of within the framework of freedom of expressions. Pero problema po,
dito sa atin, with our political culture, nakasanayan na po na talagang, although we want to change also, of course, kaya nga isa rin to sa mga ikinukumpanya nating pagbabago, political reforms, where our approach in politics should be confined within the issues without uh, without the so-called character assassinations against any officer or officers. We hope that someday we also come into it na ma-achieve natin yun. But at the moment, we cannot avoid uh, under saying it under the belt because mayroon ng mga previous pronouncement na talaga namang under the belt na dapat mong kumbaga bigyan ng equal reaction para ma-neutralize. So yan po yung dahilan. But generally, as an advocacy for political reforms, we hope also that this political culture of being personal or personalistic ay mabago, na sana yung magiging in the political arena where marketable ideas should be discussed freely as an avenue must be confined within the framework of the issues without resorting to character assassinations against any public officer. Dapat po magkaroon ng ganun. Dapat po maisulong yan. And I hope, we hope that with the young generations, matutunan to. Masimulan ito para sa isang makabuluhang pagbabago. So ito po yung ating binabanggit dito. Ngayon, sa babalikan po natin ang issue tungkol sa relihiyon. Napakasensitibo po ng mga na pinag-usapan ang relihiyon. Pero sa Pilipinas, religion also cannot be isolated from politics. Although, of course, it is very, very clear that under the Constitution, it says that these separations of the church and state is inviolable. Nandyan po yan. Maliwanag that there is a separation between the church and the state. But the problem is, state as defined are the people living permanently in a given territory with government and sovereignty. So in other words, it is an abstract personality, personifying the people, the Filipino people. And by the church also we mean the congregation, which are the people themselves being the flock or the flocks of the church, the members of the church, regardless of the religion. So how can we separate the same entity into different entities
the same people be divided into different uh, entities as a church and a state. Sabi nga minsan ni yung dakilang Jaime Cardinal Sin. Sabi nga niya, we cannot ignore the what we believe is inhuman activities. Ito yung tenor, hindi not exactly ito yung wording niya, pero ang tenor ayon sa ating pagkaunawa that the Catholic as a church cannot ignore these immoral acts, what the church considered an immoral act of the government, because the church as a guidance, as a guardian of morality, has to stand firm with what it believes about as regards what the people should do in his relation with God. So hindi nila pwedeng palampasin. Halimbawa po nga dyan, yung RHB, yung araw. Kaya tinututulan to na simbahan sapagkat sa tingin nila yung paggamit ng contraceptives na isinusulong ng pamahalaan para ba to control the population. Kaya gagamit tayo ng contraceptives, pero sa simbahan sa tingin nila immoral yan sapagkat ang tanging birth control na acceptable sa kanila ay yung natural. So tinututulan nila ito. But of course, there is no doubt that in terms of making laws for what the state believes for the good of the country is within the domain of the state. Pero base sa ganong pronouncement ng simbahan, meron din po silang basihan na makialam. Halimbawa nga itong sinasabi ng extrajudicial killing sa gobyerno o sa bahagi ng pamahalaan. And this is allowed by law na kung kailangan patayin yung mga pusher dahil lumalaban sa mga arresting officers, go on. At para din makurtel yung mga krimen, we advocate for the imposition of the death penalty. Pero sa mata ng simbahan, bawal yan kasi ang tao bilang nilikha ng Diyos lang ang pwedeng kumite lang buhay. So in other words, ito yung mga conflicting reality sa ngayon, sa buhay natin, noon, ngayon at siguro sa darating na panahon. The question is, how could we resolve this? How it should be resolved? Well, nasa enlightenment yan ng isang Pinoy. But of course, with respect to the government, which is the abstract, the concrete, the agency that personify the state, pwede po talagang kailangan gumawa ito ng mga bagay na inakaalam itong dapat gawin to improve the lives of the Filipino people.
Pero ang simbahan naman, di gawin nila yung spiritual aspect na dapat gawin. Pero po, yung for the church to advocate the overthrow of the government by supporting, for instance, the CPP, NPA, NDF, na yan naman po ay nangyayari sa ngayon. Alam po natin na hindi man lahat, marami dyan sa simbahan, whether Katoliko or other religions. Yun po talaga, maliwanag na po yan na bawal. Na ibig po sabihin, kahit sa mata ng Diyos, hindi po acceptable yan. So, nananawagan po tayo sa mga pare, mga madre, mga pastor, na sa mga bagay po na may kinalaman sa pagpapabagsak sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsuporta sa CPP, NPA, NDF, yan po ay hindi tama. Ngayon, sasabihin mo, hindi naman totoo talaga na mayroon. Bakit po kamakailan lamang yung mga lumad sa San Carlos University sa Cebu? Nagpapatunay po. At pinatutunayan din naman ito ng mga kapatid natin na dating rebelde. Matagal sa kilusan na kumilos at nagkaroon talaga sila mismo personal na karanasan nila na nakikipag-ugnay sila sa mga simbahan upang magamit ang simbahan laban sa gobyerno, sa pamahalaan bilang suporta sa kilusang terorista ng CPP, NPA, NDF. Iyan po, walang question na mali po talaga yan, maging sa mata ng Diyos. Sapagkat the existence of the government is definitely, ito po ay in accordance with God. And therefore, any act that is against the government definitely would also be ungodly. For the time being, maraming salamat. Magandang gabi. And as a token of support, we invite everyone to subscribe sa ating channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat. Magandang gabi.